manual. So ngayon, stop mo yung start na pump. Pati yung isa. Nangyari. Okay, sir? Stop. Stop. So engine not ready, no? Pag ito. Pero once na bumagsak ka sa 200 bars, hindi ayun, natin sir, ano kanina. hydraulic pressure. So yung start block ninyo is sa hydraulic pressure less than 200. So kahit umaandar yung startup pump ninyo at kayo ay nag less than 200, mag-i-start block kayo. Okay, so may issue ngayon dyan dun sa group chat ng Messenger kasi limited lang ng 250 yun eh, puno na eh. So nagwa 185 sila, isang pump or kahit basta isang pump lang nagwa 185, so nag-start block sila during maneuvering, sir. So kailangan dalawa yung pump na umaandar. Anyway, explain ko yun tomorrow. Okay? Tumatakbo sa sir, tapos biglang bumaba yung hydraulic pressure. Usually, pag nag-stop ka ng makina, anong mangyayari, sir? Ang mag-aandar, start up pump. Kaya lang, pag nag-stop ka, isa lang ang aandar. Sa standby lang kasi yan na magdadalawa. So, mangyayari, dahil bumagsak yung number 1 pump mo, hindi niya kayang magbigay ng 225, Tatakbo yung na mag-isa, tatakbo yung standby sa 210. slide. Kaya lang sila umaabot pa ng 185. Kahit dalawa na, sir? Pag dalawa, sir, nag-225. 225. Ah. Ngayon, kung ilipat niya naman sa pump number 2, magiging ipatay niya yung 1, nagwa 185 ulit. So, ibig sabihin, kahit anong bomba doon sa dalawa na mag-isa, hindi niya kaya. Which is, ang normal niyan, mag-isa siya, kaya niya dapat. Okay, actually, nagpalit na sila ng bagong pump. Yun yung advice ng maker eh. Baka may leaking. Okay? So, hindi naman nila tinanong kung... Ang relief, sir. Kung Merong relief? Yes, sir, may relief valve ito. Okay? Kaya lang yung ganyang situation na dalawa siya, not unless, no? Dati na naglolo ko yun, nilipat nila sa number 2. Oh. Okay? Tapos nagloko naman yung number 2. So parehas dalawang sira na yung bomba, yun yung may possibility. Pero usually hindi aabot ng 185. Pero kahit isang pump lang, sir, makabuild up dapat siya ng... 220. yes, Oo. sir. Diba? Mas matagal nga lang. Okay. So yun yung nangyayari sa amin. So meron system leakage. So sabi ko, para nila sa kanilang meron akong mga ipapatest din kasi sa kanila para Na-experience ko sir. Dito sa may pagbukas ng ano, naputol. Sa engine driven pump yun. Okay. engine driven. So sila, wala silang problema pag umandar ang engine. Okay. Pag nag-stop ka kasi, Iba naman bagsak din yung sa- pressure. Eh kailangan mo yung initial pressure. Otherwise, start block ka. Okay, so walang problema sa engine. Actually, ang engine driven pump nyo, kahit may leak kayo, kaya niyang mag-adjust. Ito hindi kaya. Posible dito sa mag-leak sir. Possible. Mhm. Okay. Relief. Kaya lang, bago na yung pump. Eh. Bago na rin yung relief valve mo. Bagong relief din. Pero sinubukan nilang saglitan ng may isolation doon sa discharger kung bumibuild up ka Non-return agad. valve lang to eh. Wala bang ibang isolation dito, sir, na saraduan konti? Tapos kung bibuild up ba siya? Wala naman. Non-return valve lang siya. Okay? Maganda na yun. Kasi parang hydraulic pack, sir, ba kung hindi na makabuild up, saraduan Marami ng kasi pwedeng konti. leakage. Ito. Yan. Okay. Tsaka yung dito nyo sa CCUs natin. No? Kaya may pinapaobserbahan ako sa kanila doon eh. Kaya lang, ewan ko kung naobserbahan nila. Pag nagpandar ka ng dead slow, very important ito, sir. No? Hanggat maaari, pag nagpandar kayo, sir, kunin nyo yung percentage. Dapat may logbook nga kayo dun. Pag dead slow kayo, ilan yung percentage? Normally, ang control 50, ilan yung follow. Pag nag-slow kayo, ilan yung control, ilan yung follow. Pag nag-half kayo, ilan yung control, ilan yung follow. Kasi pag nakita natin doon, sir, na nung wala pang problema, kunwari, ng dead slow mo, 45. let's say 50, 25, 25. Ngayon, pag naka-dead slow ka, naging 50, 35, 35. Okay? So, anong ginagawa? Nag-compensate yung pump. So, ibig sabihin, pati yung leak, sinusuplayan niya. Kasi kailangan niya ma-maintain yung 225. So, kaya walang problema pag naka-engine driven pump. Kasi nag-a-adjust siya. Okay? So, eto kasi wala. Kung ano lang yung capacity niya, yun na yun. Saan siya nagre-regulate? Sa relief valve. Relief valve. Eto, kusa siyang nagre-regulate ng flow niya. Okay?
So, kung dead slow, dati 25, ngayon naging 35. So, nagdagdag siya. So, dun ko mas makikita kung may leakage. Kaya lang, hindi na nila alam kung ilan yung percent nila nung before. Kasi dami na silang mga records. Okay. Or, sa maneuvering, normally, hindi nyo naman nilalagay yung ano nyo dyan, no? Unit nyo. Usually, either nandito or nandito. Or kung may LDCN system kayo, nandun. Okay? Usually, ang nag-start, Sinabi mo 10? Kanina ba? pag stop 10, minimum. 10, oh. Pag nag-start, Mas malaki na. Stern. negative. Negative. Okay? So, yung iba dyan, nakatatlo, apat na, hindi alam na negative pala yan pag start. Kasi nga, hindi naman nakalagay dyan yung Totoo yan. page nyo during maneuvering. Totoo yan yung pala nakita. Di ba, sir? Totoo yan. Okay. Nag-negative pa. Yes, sir. Okay. Kasi hindi nyo talaga nilalagay dyan. Totoo yan talaga kasi. Actually, pag umandar tong standby ninyo, hindi nyo nakitang nag-210 yan. Kasi once na umalarma yan, at pagpunta nyo dito, 225 na ulit yan. Okay? Not unless na, try nyo stop to manually para isa lang yung umaandar, or stop nyo manually, isa lang yung umaandar para makita nyo mag-drop sa 210. Although sa kanila, masyadong mababa, 185. Alarma na ba ito sa tutin, sir? Alam na. Okay? Any questions, sir? With regards dito sa engine status natin? So, Okay, so at least aware na kayo kung ano yung mag-block sa makina natin. So, dito, sir, no, meron tayong ECU A and B. Ano yung main function ng